May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Amen. Ikaw akong itinuhas, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo akong hiyak, na akong makakaong kanimo. Ikaw akong hinihugma, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo ang liyak, niining kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong katuon. Ang balaod mo mao'y diya sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong katuon. Huwag may laing gawas kanino, ikaw lang, kung ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, gandang gabi po sa lahat, no? Dito tayo sa araw na Saturday po. Then, balik na naman tayo dun sa pinag-aaralan natin, no, na charity. So, kagabi po nakita po natin talaga, no, kung ano talaga para sa Noahide yung sinasabing tzedakah. Tzedakah means charity. Also, another meaning of tzedakah is actually righteousness. So, when you give tzedakah, you do righteousness. Tzedakah is a Hebrew word, tzadik, from the word tzadik,
Then, meaning sa tzadik is righteous. So, ibig po sabihin, kapag ka nagbigay ka po ng charity, gumagawa ka po ng righteousness. Righteous meaning hindi yung gaya ng iniisip natin na perfect. Kaya nga sinabi na si Amram, si Hub, they were righteous and perfect. So magkaiba po yan, dalawang yan. So, righteous and perfect. Kasi yung righteous is pwedeng magkamali. Yung sinasabing pious, hindi na siya pwedeng magkamali. Kung noon man nagkamali siya, pero the time na nagsimula siya ng pagiging pious niya is hindi na siya nagkakamali. So yun po ang kaibahan nilang dalawa. Ang isang righteous pwedeng maging holy, pwede ding hindi maging holy. Pero lahat po ng holy, righteous po yan. Hopefully makita po natin yung sequence doon sa istorya para maintindihan po natin lalo kung bakit kailangan natin ipaintindi kung saan galing yan tzedakah, ano ginagawa ng unang tao. Ginagawa ba nila yan or hindi, dito lang sa panahon sa Jewish ginagawa. So alam naman natin ang time ni Abraham is not the time of Jewishness. No, Jewishness started only in the time when the Torah was given at Mount Sinai. So doon lang yan siya nagsimula yung pagka-Jewishness. No, sa panahon kung saan na-separate sila at ginawa sila ni Hashem na Jewish nation. Doon. So pag nag-convert ka, you are not just converting to Judaism but conversion is about joining the people of Israel. So hindi ka po hindi ibig sabihin na Judaism ka automatic Jewish ka na. Hindi po. Kasi iba ang meaning ng Judaism. Judaism is actually believing in one God and accepting the laws, no, the wants of Hashem. So the time you accept God as your Savior, as long as you accept God as your Creator, as long as you uphold all the laws of Hashem, then you are already Judaism. Regardless kung Jewish nation ka ba o hindi. Okay, hopefully naintindihan natin na yan yung gusto ko ipaintindi kagabi. O na yung tzedakah is hindi yan nagsimula doon sa pagiging Jewish lang nila. Started pa yan doon sa mga magulang pa nila kung saan hindi pa sila Jewish. Kung paano iintindihin yung sinasabing charity for the community and charity for the poor or for the strangers. Not necessarily poor, but for the strangers. O kasama na po dyan yung hospitality. So nakita naman natin no, na may kaibahan ng dalawa. Saan ang mas malaki? Tzedakah to individual or tzedakah to community? So, kung kabuuan ang titingnan, malaki po ang sa community kasi bawat isa dyan is equivalent doon sa isa na binigyan mo. Magkaiba din ang reward nila because the result of supporting the community is Torah study, wisdom. While dito naman sa pagtulong doon sa ibang tao is ang reward niya is pwedeng save life, pwedeng save from any calamity, pwedeng blessing, at sa dalawang yan, pwede mag-extend pa up to ulam haba ang reward. Kaya gawa lang tayo ng good deeds, gawa ng charity, then hanggat maaari, kung kaya natin sundin lahat ang 7 laws, with its details, then kailangan sundin natin siya ayon talaga dun sa striktong pamamaraan. Okay, kasi nakadepende ang reward dun kung gaano mo ginawa ang isang Torah, ang isang good deeds, ang isang tzedakah. Depende yan siya sa effort. Okay? So, nakita natin no, tzedakah means righteousness, and it is also defined as charity. It is an act
to provide for those in want. Okay? So, isa itong galaw, isa itong gawain no para makatulong dun sa ibang tao. Isa itong gawain para. So, yan po ang sinasabing charity. So, it is also an assessment of the rich. Kasi kalimitan dun sa mga rich, lalo na, hindi naman lahat, minamaliit na nila yung maliliit. Iba na yung paningin nila dun sa maliliit ba? Na hindi nila alam, kailangan din nila yung mga maliliit para may tatanggap dun sa charity nila. Kasi kung walang maliliit, walang mahihirap, paano siya makakagawa ng isang good deeds, ng isang tsidaka kung walang magre-receive ng tulong niya. And in fact, according to some rabbis, na hindi utang na loob nang binigyan mo kaya siya nakatanggap, kundi utang na loob nung nagbigay na may tumanggap doon sa good deeds niya. Utang na loob yan ng kasi ang hirap kayang maghanap ng isang totoong nangangailangan kasi hindi madali tumanggap. Hindi po madali na ipahiya mo yung sarili mo sa harap ng tao, sa harap ng nagbigay, at sa harap ni Hashem. Hindi yan siya biro. Kaya hindi utang na loob ng nakatanggap na binigyan siya ng meron. At kung iisipin pa natin, utang na loob ng nagbigay doon sa binigyan kasi siya ang nagbigay ng pagkakataon para magkaroon ng righteousness, ng good deeds ang isang tao. So assessment yan siya ng mga rich para doon sa mga mahihirap. Diyan makikita kung karapat dapat ka bang bigyan kasi to give is to receive. So the more you give, the more you receive. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, one must remember, no, dapat tandaan po natin na ito pong wealth, no, na kung ano meron tayo, is actually, this is just a deposit from our physical vessel. We need to build a vessel, a spiritual vessel, para yung wealth natin ay mailagay natin doon. Hopefully nakuha niyo po, no? Na meron tayong blessing that is physical, pera, lahat ng mga regalo, lahat na matatanggap that is physical. And we are the vessel of our blessing. Now the problem is how to share this blessing, make this blessing a spiritual one. We need to build some vessel, isang lalagyan na spiritual para doon natin mailagay ang blessing natin. Kasi itong physical na natatanggap natin na blessing is pwede ito siyang mawala, pwede ito siyang maubos. Samantalang yung lalagyan doon, spiritual vessel, para lalagyan natin ng physical wealth, magiging spiritual wealth siya, is hindi yun siya mauubos. In fact, pwede pa nating magamit sa panahon kung saan magkakaroon tayo ng problema sa buhay dito sa physical. Disgrasya, sakit, calamity, death, lahat ng klaseng malas na aabutin ng tao, pwede pong masolusyonan ng tsidaka ng charity. Regardless kung believer ka ba o hindi. Kung titingnan natin, no, ang daming mga idolaters na nagbibigay dun sa mga poor, and yet they are blessed. Kasi ang blessing po is hindi lang yan para dun sa mga taong gumagawa sa utos ni Hashem, kundi pati dun sa mga taong masasama na gumagawa din ng mabuti. Kasi hindi lang ang mga righteous ang gumagawa ng mabuti, pati din ang mga masasama.
kahit na gaano kasama ang tao, meron yan siyang kabutihan na nasa loob. Kaya nga sila gumagawa ng foundation, although medyo may pagka, yung foundation na ginagawa nila, minsan may mga interest na para kumita, pero the same is meron pa din siyang reward. Kaya nga, yung mga tao na gumagawa ng foundation para makatulong dun sa ibang tao is lalo silang nagkakaroon ng blessing. Kita natin kahit na they are idolaters, but still, andun, umaasenso sila. Umaasenso sila dahil dun sa binibigay nila dun sa ibang tao. Although, ilang percentage lang ang naibigay nila doon sa tamang recipient. Dahil may nagbibigay, may mga sponsor sila, may mga tapos hindi naman nila lahat yan ibibigay. Kasi nga, paano yung mga sahuran ng mga tauhan nila? Paano mabuhay yung foundation nila kung lahat ibibigay din nila? So, kung may matanggap sila, yung naibigay nila is portion lang doon sa, yan ang reality sa ngayon. Although, ang ano nila is, ibigay lahat. Pero kahit ganun pa man, meron pa din silang reward kahit papano. At the same time, they will also receive punishment. Kaya kita natin, kung sino pa yung nasa paniniwala, siya pa yung hirap na hirap. O, kung sino pa yung mga taong hindi naniniwala kay Hashem, sila pa yung yumayaman na hindi nagkakaroon ng problema. So, yun nga na kailangan natin dahil most doon sa mga naniniwala kay Hashem at naging maayos yung pagsunod sa 7 laws, naging maayos yung good deeds, naging maayos yung pagbibigay ng tzedakah, most of them actually blessed by God. Kaya habang gumagawa tayo dito, kailangan din natin gumawa ng isang spiritual blessing, spiritual vessel para doon natin mailagay yung blessing natin na physical, gagawin natin spiritual. Para hindi lang maging reward natin dito sa mundong to, kundi magkaroon din tayo ng pundo na reward doon sa ulam haba. Hopefully nakuha po ninyo yung yung essence ng gusto ko pong iparating. So it is a positive mitzvot. So na-explica ko po sa inyo na this is actually not an utos. Hindi po ito utos. Hebrew ng utos, it's mitzvah or mitzvot. Okay? It is a positive mitzvot for Jewish to give charity. For Noahide, it is a common sense to person to give help to other person. They are commanded, and yet we do the same thing, but it is voluntary, and it is according to what we feel to other person. So hopefully nakuha po natin, naintindihan natin na iba talaga yung tzedakah. Iba ang niya. Iba ang pagkakaintindi kasi Jewish people are actually commanded. Kaya lang pag ang mga Hudyo ang nagsalita doon sa mga Noahide, ang resulta po niyan, nagtuturo din sila as if it is also commanded to us. Kuha po ninyo. Kasi marami ding mga Hudyo, meron ding mga rabbis na hindi talaga din nakagrasp. Hindi nila nahuli ba? Hindi nila nahuli yung kalit-litang mga detalye. Kaya sometimes nagsasalita sila as a Jewish doon sa topic nila with regards to tzedakah, to charity, na kung saan ruling nila yung nagagamit nila. Sana ipaintindi nila sa mga Gentile ng maayos na tzedakah, honoring parents, is not a mitzvah for Noahide, or it's not sugo, commandment for Noahide, because that is not included in the 7 laws.
but it is proper and it is common sense to have honor to the parents, because it is the will of God na if you don't honor your parents, still, even though this is not a commandment, but still, you will be punished. Dahil wala kang common sense. Dahil wala kang common sense. Magulang na magulang mo, inalagaan ka, tapos hindi mo tutulungan pagkatanda. Common sense yan. Hindi ka kailangang utusan yan. Bakit naging utos sa mga Hudyo? Kasi sa kanila, logic din yan noon. Sa mga magulang nila, logic din yan noon. Hindi yan siya utos. Naging utos lang yan siya nung naibigay na ang 613 sa panahon ni Mose at sa panahon nung ang Israel nakatawid na doon sa Sea of Reeds. Kasi yung mga magulang ng mga Israel, the time na tumawid sila sa Sea of Reeds, doon sa Yamsuf, nawalan po ng galang doon sa mga magulang nila. Kasi nag-aagawan sila sa mga ginto, sa mga alahas na nasa baybay na naanod. 3 araw sila doon sa baybay na nakalimutan na nga nilang magtura study. Kaya sila nabigyan ng trials ni Hashem dahil ang hindi pag-aaral ng Torah is subject for trials. If there is no Torah study in 3 days, then the trials is in your head. Yun ang problema. At obserbado po yan ng mga Jewish nation, even though hindi pa naibigay ang Torah doon sa Israel, pero apektado na sila sa kasabihan na yan. Na kung hindi sila mag-aaral sa loob ng 3 araw, they will receive punishment. Yun ang nangyari sa kanila sa panahon na nakatawid na sila doon sa Sea of Reeds. 3 araw na wala silang pag-aaral na ginawa sa Torah dahil wala silang ginawa kundi mamulot ng ginto doon sa mga baybay. Hindi na inkwento yan, hindi na inkwento sa mga Kasi yung Biblia na dumating po sa atin, ibalat lang. Problema, may balat, pero walang laman. Wala ang kabuuan na kwento. Yun ang problema. Hindi pwede tumawid lang, pagkatapos naglakad-lakad lang. Ano nangyari sa kanila habang naglalakad sila? Hindi na ikwento. Kaya hindi talaga maintindihan. So, dahil sa pag-aaral natin doon sa mga kwento ng mga naunang panahon, nakita po natin na hindi lang ang Jewish nation ang merong sa kanila utos, sa atin common sense. Even Joseph, sabi ko nga kagabi, even Joseph is punished because Joseph did not give the proper honor to Yitzchak and Jacob. Hindi niya naibigay ang tamang honor dun sa mga lolo niya at sa father niya. That's why he was the first of the 12 died. Joseph died young. Namatay po siya ng maaga. Siya ang pinakaunang namatay sa 12. Because of dishonoring the parents. Dishonoring the parents and the Shonara. So, yun nga it is a positive mitzvot for Jewish. It is a common sense for Noahide to give to whatever degree one is capable. Hindi po pwedeng mayaman ka tapos ang ibibigay mo dun sa poor is mas mababa pa sa tinapay. Kung tinapay man ang ibigay, yung tinapay na halos tumigas na dun sa ref. Aminin, di ba? Ilan lang sa tao ang nagbibigay doon sa mga poor, doon sa mga nanghihingi, na ang binibigay is katumbas ng pagkain na kinakain nila. Kalimitan talaga ang binibigay is yung sobra-sobra na halos di na makain ng aso na tagal-tagal na doon sa ilalim na, sa loob ng ref. Matagal na nasa langaw-langawan na doon sa lamesa. Na alam niya hindi na siya, kung siya mismo hindi na siya kakain nun, kaya niya binigay na lang doon sa ibang tao. And in fact, the rulings is do not give food to poor
Kung ang pagkain na ibibigay mo, hindi ka kakain. Yan po ang rules. Pero kung kakain ka pa sa pagkain na yan, yung pagkain na yan is pwede mong ibigay dun sa poor. Pero kung hindi ka nakakain, hindi mo yan pwedeng ibigay sa mga poor. Ang mga poor, natural, kung may mga strangers, merong mga mahihirap pa sa kanila, mabibigyan nila ng pagkain ayon kung ano yung kinakain nila. Ang problema ang mayayaman. Ano ang ibibigay nila? Hopefully nakuha po natin ha. Kaya ang mayaman is hindi pwedeng kumain lang ng tinapay lang. Hindi sila pwedeng kumain ng simple food na kinakain ng mga poor. Kasi kung gano'n ang kinakain nila, ano ang ibibigay nila doon sa mga poor? Di ibig sabihin, ang pagkain ng poor is wala talagang asenso, kapareha lang din ng pagkain ibang poor. So kailan sila makakatanggap ng masarap na pagkain? Kung ang mayaman mismo is ang kinakain, pagkain ng mahirap. Kaya hindi kasalanan ng isang mayaman na kumain ng masasarap. Isa pong insulto sa pera, sa wealth, na ang may-ari ay nagtitipid. Insulto po yan dun sa wealth. Aanhin mo yung wealth mo kung hindi mo gagamitin. Aanhin mo yan na hindi mo naman yan madadala kung saan. Pag-aagawan lang yan. Mawawala din yan. As well as insulto sa pagkain na yung ibibigay mo sa mga poor is pagkain ng aso. Insulto sa pagkain, kawawa ang poor. Kaya hindi po tayo pwede magbigay ng pagkain sa mga poor na yung pagkain na binibigay natin is hindi na natin kinakain. Make sure na kapag magbigay ka, yung makakain mo pa or yung kaya mo pang kainin. Diba, ugali natin pag may nanghihingi. Ay, itong pagkain nasa rep, dugay na ka ito. Yun, ibigay nyo yung matagalan na pagkain nasa rep. Yung alam mo, hindi mo na makain. Ano yung poor aso? At sa batas din ng aso, in relation to human, hindi din pwede magbigay ang tao ng pagkain sa aso na pwede pang kainin ng tao. Because it is an insult of the food na ibibigay mo siya doon sa mga aso. Kailangan yung maibigay mo is yung sobra mo na hindi mo nakakainin or ibigay mo siya, bigyan mo siya ng pagkain na kahit makain mo pa, pero less value siya doon sa natural, sa ng kinakain mo. Kung ikaw kumakain ng cake, bigyan mo siya ng tinapay. Kasi mas mahal ang cake kaysa tinapay. Hindi insulto yun sa pagkain. Pero ikaw may-ari, kumakain ka ng tinapay, cake ang ibigay mo doon sa aso, that is an insult of the food. Pagkain mo, binibigay mo doon sa aso na pwede mo pang kainin, that is an insult to the food. In relation to human, kapag hindi mo na makain, ibigay mo doon sa poor, that is an insult to human and it is an insult to Hashem. Kaya po na, kuhan po no, nakuha niyo po yung ibig kong sabihin na kapag ka magbigay, pag mayaman ka, dapat pagkain pang mayaman din ang ibigay mo doon sa mga poor. Hindi yung sobra-sobra na pang-aso na. Kasi kailan yan sila makakatikim ng masarap? At karapatan din nila na tumikim ng masarap. In fact, sabi nga sa Torah, yung special na kinakain mo, kung kumakain ka ng cake at ang paborito mo na cake is yung chocolate, tapos may ibang flavor dito, orange na cake, ang ibibigay mo sa poor, yung paborito mo, yung chocolate. Kasi when you give to other person, you are like a person who offered meal offering to God.
Ngayon, kung ang ibibigay mo is yung sobra mo, then matutulad ka kikain. Nagkinain ang mabuti, maganda, tapos ang sobra niya na hindi na maganda, pinakain doon kay Hashem. Yun ang inoffer niya. Ano nangyari? Hindi tinanggap ni Hashem. So hopefully mas malinawan po tayo, no? It is a sin to turn a blind eye to the wants of the poor. Alam mo na wala siyang bigas, may kakayahan ka na magbigay ng bigas, pero ang binagay mo, biskit. Sinong kakain ng biskwit mo? Makakagamot ba yun sa ano nila? Although, mabuti na lang, at least may biscuit. Pero kung may kakayahan ka na magbigay sa kanila ng bigas, bigyan mo sila ng bigas. Kasi ang mayaman is created na mayaman to give the needs of the poor. The needs of the poor. Yung pangangailangan ng mga poor. May isang rabbi na nagsasabi na if in this world, hindi ka po marunong magbigay, sa next life, ikaw ang gagawing poor. Titingnan, ipapakita sa isang tao, sa isang mayaman, kung gaano kahirap maging mahirap. Papakita sa kanya yung sitwasyon na bakit ang binibigay siyang sobra. So ngayon, okay, ganyan ka pala, ayaw mo magbigay ng medyo masarap-sarap ng pagkain kasi gusto mo, ikaw lang ang magbigay. Okay, next life, ikaw ang manghihingi, ikaw ang kakain ng sobra ng isang mayaman. Gugustuhin ba natin yan? Di ba hindi? Kaya medyo, kaya nga sinasabi doon na scrupulous. Kailangan maging stricto tayo doon sa pagbibigay doon sa mga poor. Kung ano yung kinakain natin, yun talaga ang ibigay. So one must be expeditious in observing this mitzvot sa Hudyo. Sa Gentile, kailangan na mas bantayan pa natin ang pagbibigay sa good deeds na to, kasi ang pagbibigay is part of the good deeds. Since it may be a case of life and death. Kasi baka yung nangangailangan is andun siya sa posisyon between life and death. Okay? So kapag kaganyan na gani, between life, wala na talagang makain, then wag po nating tiisin. Wag po nating tiisin. Tulong tayo hanggat sa kaya nating tulong. Kasi walang naging poor dahil dun sa tulong. At para pa kayo makatulong dun sa ibang tao, ipangaral mo din dun sa ibang tao na tumulong din para yung mga mahihirap, mas dumami yung tumulong at marami ang makagawa ng kabutihan dun sa ibang tao. So itong charity na to is actually involves money. So charity includes money for the hungry and ill. Clothing the naked, raising a child, marrying off orphans, supporting widows. Sila po yung dapat na makatanggap ng charity when it comes to helping individual. Kasi di ba dalawa yung sabi natin, dalawang klaseng charity, charity for the community, gaya ng ginawa ni Abraham of giving charity to Melchizedek, of the
bypassers in the desert. That is a charity to individual and a charity to the community. Charity to the community is yung ginawa ni Abraham sa panahon na binigyan niya si Melchizedek. Pero pag masyado tayo naging maramot, masyado tayo naging stingy, di ba sabi nung Orkos Kayim, the pathways of life, ano sabi? Do not be stingy. Huwag masyadong maging kuripot in helping other people. Kasi pinapakita talaga yan sila. Pinapakita yan sa harap natin in order for us to have an opportunity to help. And we need to run in doing that opportunity. Jigs Benoak, okay, good evening. How are we going to resemble our physical wealth into our spiritual growth? Okay, our physical wealth, we can use this to improve our spiritual side by supporting the community. Kasi kung wala ang community, wala yung mga leaders natin, how can we improve our wisdom? Kaya nga ang reward of helping the community is Torah study, which is resulting to good wisdom. Kasi kung wala kang wisdom, mahihirapan ka sa paggawa kung ano ang mabuti at paano hindi gagawin ang masama. Bigay ka nga ng bigay, hindi mo naman alam yung rulings. So paano mo makita yung rulings? Through the teaching of the community. Kasi sila yun magtuturo. So, from your physical wealth, naging spiritual wealth siya at nagkaroon ka ng spiritual growth. Nag-improve ka not only to physical appearance but also in spiritual appearance. Salamat sa comments sa tanong Jigs Benoak from Dipolog City. Okay? So, charity includes money, and in fact, money is the highest form of charity. Highest siya kasi grabe ang effort na in-exert mo dyan. Grabe ang effort dahil galing yan sa pawis mo, galing yan dyan sa pinag-aralan mo ng matagal na panahon, and yet you only give to the poor. So, hindi biro. Kaya, nauna talaga ang pagkakasabi na ang charity, ang pagtulong is kailangan pera para doon sa mga gutom, para doon sa mga may sakit. Alam nga naman may sakit, bigyan mo ng damit. Alam nga naman ang hungry, ang mga taong gutom, bigyan mo ng lapis, bigyan mo ng bag. Tapos pagalitan mo, kasi pagalitan, yung sinasabing yung pagbibigay mo ng counseling dun sa tao, that is part of the good deeds. So, kailangan kapag yung tao gutom or ill, kailangan pera talaga or food or damit ang ibigay mo. Ayon doon sa pangangailangan ng tao. At ang pinaka nakatulong dyan is ang pera. Kasi ang pera, kahit anong gustuhin mo, kahit anong gustuhin nila, is mabibili nila dahil doon sa pera. Bigay ka nga ng damit doon sa mga naked. Amerikana naman yung binigay. Na ikaw mismo hindi nagsusuot. Di ba? Tingnan mo yung mga tao dito sa Davao City, halimbawa kapag December, bumababa yung mga native dito. Tapos nanghihingi sa mga bahay-bahay, hinahayaan na lang din yan ng government kasi nga, yan lang ang panahon na makakatanggap sila mula dun sa mga tao. Yan problema, yung binibigay ng mga tao, Amerikana, barong, tapos ang binigyan native. Aanhin nila yan. So, bandol-bandol, ang dala nila dun sa bukid.
na damit dahil nakatanggap sila, pero ang problema, hindi nila magamit kasi Amerikana yung binigay. Dami kayang ano, ang dami kayang, kasi nung araw, doon sa elementary, doon sa ano pa, sa PTA president pa ako doon sa San Isidro Elementary School, dito sa school ng mga anak ko, ginagawa ko, gumagawa ako ng campaign doon sa loob ng school na kailangan nilang mag-donate para doon sa mga nasunugan. Kasi may mga nasusunugan. So dala sila ng bigas, dala sila ng mga sardinas, mga damit. Stock lang yan dyan sa school. Panahon na may nasunugan, meron kaagad kaming may bibigay. So yun ang ginagawa namin sa panahon na PTA president pa ako doon sa school niyan. No. So, yun nga, kasi kapag ka nasunugan, kailangan yan damit, pagkain, tubig, pera. So, ibigay kung ano ang kakulangan nila, hindi yung magbibigay ka lang, yun pa talaga hindi nila magamit. Okay, okay. Jigs Benoak, sayang di ko marinig ng buo ang sagot mo, Aki, kasi mahina ang internet dito sa amin. Putol-putol po ang live, pero sige lang, Baruch Hashem pa din. Konting review lang, Aki. Konting review. Alam ko naman na matalino ka, alam mo yung sa dali mong maintindihan yon. So, charity includes money for the hungry and ill. Yung mga may sakit, bibigyan mo ng damit, bibigyan mo ng so kailangan yan pera talaga. At kung kaya pa nilang tumanggap ng pera bago dumating yan dun sa tagahawak ng pera, dun mo talaga ibigay dun sa may sakit. Kasi makakaramdam sila ng comfort kapag ka nakakatanggap sila, ay salamat, may pera. Tapos tsaka na niya ibigay kung sinong bibigyan niya na para siya ang mag-control kung ano ang gagastusin. Michael de la Serna from Tampilisan, Zamboanga del Norte. How about if binigyan mo ng trabaho para magkapera? Pareho lang po ba ito ng level sa pagbigay ng pera? No. One of the highest charity is by giving them job. Kasi ang binigay mo sa kanya is hindi lang pagkain ng isang kainan, kundi pang ilang araw, pang ilang buwan na kainan. So, ibig sabihin, hindi mo sila binigyan ng fish, but you teach them how to catch fish. Na magamit nila hindi lang sa iisang panahon, hindi lang sa dalawang kainan, kundi magagamit nila hanggat may trabaho ka, mapapakain mo yung pamilya mo. Kaya, one of the highest, hindi lang isa ang highest, maraming highest. Isa sa mga highest is giving trabaho dun sa mga nangangailangan ng trabaho. Kaya yung mga walang trabaho, nagsasabi po sa akin na wala silang trabaho, baka may kilala ko na pwede kong i-recommenda doon. Pero pinipili ko po kasi mahirap naman na kapag ka hindi nagka-ayos, pati din ako maipit. Pag nagpapasok po ako ng tao, sinasabihan ko na ako is nagpapasok lang, hindi ko alam kung ano performance ng taong to. So whatever your observation, bigyan mo naman ng konting then kapag hindi talaga kaya, then it's up to you. Hindi dahil na kayo yung bayato, pagtiisan na lang natin yan. Hindi po pwede yan. Kailangan performance talaga ang basihan. Kapag ako nag-introduce ng trabaho. Ryan Fosto, kaya pala sa tura ang pera at ang dungo ay iisa lang. Money is equivalent to blood, dugo. And this is the highest form of tzedakah, yes. Trabaho, giving charity to the mourners, kasi yung patay hindi yan makakaganti. Kaya isa sa pinakamalaki, kasi marami ang malalaking talaga. At sabi ng mga sages, gawa lang ng gawa. Kasi baka isa dyan is malaki. Ibig sabihin, malaki ding point ang maipupundo mo doon sa lalagyan ng reward.
So kapag ka nagkamali ka ng medyo malaki din, then may pang-apak ka na hindi ka maging masama sa harap ni Hashem. Kasi may yung dumi na ginawa mo dahil doon sa kasalanan mo, meron kang pangtabon. Isa din sa pinakamalaki is to teach other person to give. To give tzedakah. Uy, magbigay kayo. Uy, maawa naman kayo. Oh. Tanggap kayo na galing doon kay Hashem, pero hindi kayo marunong mag-share doon sa ibang tao. So, gisingin mo sila para din magbigay. Regardless kung anong religion nila. Huwag natin pakialaman yung religion. Kasi marami ding naging righteous dahil dun sa pagbibigay. At kapag ka natutuyan na ang pagbibigay pala is isang magandang halimbawa, then masana yan sila sa paggawa. At sa reward niya is meron ka ding reward kasi ikaw yung nagturo kung paano siya gagawa ng isang mabuti. Hopefully nakuha po natin ha. So, charity includes money for the hungry and ill, clothing the naked. Pwedeng pera ang ibigay mo, pwedeng damit ang ibigay mo, pero yung damit, yung clothes na ibigay mo, siguruhin mo na masuot niya ha. Baka lalaki ang nangingailangan, tapos ang ibigay mo gown. Okay, Juanita Doblas Montenegro. So yung anong meaning ng Baruch Hashem? Baruch Hashem means dalaygon ang makagagahom. Hashem bless. Okay? So, yun nga, no? Na kapag ka naked, walang damit or dugyot masyado, then bigyan ng maayos-ayos na damit. Pwede ding pera para makabili siya ng damit. Kaya lang ang problema minsan sa pera is hindi napupunta sa damit. At posible pa itong mapunta doon sa mga sugal or sa mga anong bisyo. Kapag kailangan talaga nila ng damit, din damit ang ibigay. Raising, yung pagpapalaki, hindi lang ng anak mo, pati hindi mo anak. Pag nakita mo na may isang nangangailangan talaga ng tulong dahil walang magulang, walang then do not hesitate to help. Hindi sa pagmamalaki, no? Isa sa mga halimbawa is yung halimbawa ako, may 3 akong anak. Pero yung anak ko mahilig magdala ng ibang tao. Mga kaklase nila na nagwo-working lang, tapos inagrabyado ng amo, nirape ng amo, or anong ginawa, inaway ng amo, is dinadala nila dito. Kaya dito na lumaki sa amin, dito na nakapagtapos, dito na nag-asawa. So parang ganun ba na kapag kami mga taong nangangailangan, wag po tayong mag-atubili na tumulong. Kasi yung pagtulong na yan that is dun kay Hashem, ibang tao kaya yan. Pero inari mo na anak, inari mo na hindi ibang tao sa'yo. Pinakain mo, tinulungan mo, pinaaral mo, turuan mo kung paano mamuhay. So, isa po napakalaking tulong po niyan. Michael de la Serna, kaya nga yung nakakuha ni Moshe na si Basya ay nakarating ng Gan Eden dahil binuhay niya si Moshe. Akala lang yun, simpleng tulong lang yun. And according to Midrash, yung pagtulong niya is medyo may halong intention yun. Hindi yun siya masasabi natin na pure kasi may nakita siyang kaibahan Nung aabutin niya yung basket, kahit hindi pa niya kayang abutin, pero naabot niya kasi tumaas yung kamay niya. Nung mahawakan niya yung basket, nawala ang leprosy niya. Nung binitawan niya ang basket, bumalik ang leprosy. Nung hawakan niya ulit, nawala ang leprosy. So inari niya kasi gumagaling siya doon sa sakit niya. At isa yun sa rason, according to Midrash, kaya siya nagpupunta doon sa river. Para malinis na yung sakit niya, kagaya ng ginawa ni Naaman. Maalala natin, di ba si Naaman nagkasakit din ng balat at ang payo ng isang propeta is, punta ka doon. Magmikbi ka ng 7 beses para mawala yung sakit sa balat. Actually, isa din yun sa rason kung bakit si Basya napunta doon sa river.
tama ang sabi ng mga rabay na hindi regular na pagkaligo yung ginawa ni Basya. Sabi ng mga ibang rabay naman, ginamit nila na yung pagkaligo niya, that is converting to Judaism. Yes, maybe. Sabi ko, kasi mula noon is naging maayos na siya sa mga Hudyo despite doon sa hindi magandang resulta doon sa ginawa ng father niya na kailangan ipapatay lahat ng mga infants. Isang malaking desisyon yun. Pero in-embrace niya ang pagtulong doon sa gustong patayin ng magulang niya. Isang malaking yun. Changing of faith from idolatry into believing and accepting the will of Hashem. Yun ang ginawa ni Basya. But that is not Jewishness. Because at that time, there is no yet Jewish. Maliit pa si Moshe nung panahon na yun. Joshua Cortez from Zamboanga City, bro, follow up ko lang iyon previous topic about idolatry. We are not allowed to build statutes na hugis tao. Do that means children age 5 years old to 10 are not allowed to play with baby doll and yes. That is included. Yung manika, yung mga doll na whole body. Hindi po sila pwedeng mag-create. Pero pwede silang mag-own. Only. You need to nullify that doll. The problem is how to nullify. What is nullifying a doll? Nullifying means to degrade. Binili mo ng 10 piso, gagawin mo ngayon na hindi na mabenta na 10 piso. So, binili mo ng buo, tanggalan mo ng ulo, ibenta mo ng 10 piso, sa hindi na yan mabibili. Wala nang bibili ng 10 piso kasi walang ulo. So, if tinanggal mo yung ulo, or tinanggal mo yung kamay, or tinanggal mo yung ilong, tinanggal mo yung tenga, that is nullification of a doll. Then, after nullification, then we can use the doll. Unlike Jewish is hindi talaga sila pwede because their laws actually says you have to destroy it completely. Di sila pwede mag-nullify. Only a Noahide or a Gentile can nullify an idol. Hopefully nakuha po natin yan ha. Na kaya yung mga Jewish na meron silang gustong ibigay na idol, they cannot give it because they have a mitzvah to destroy it, to powder it, and to throw it into the sea. Pag may gusto silang ibigay doon sa mga Gentile, tapos hindi nila maibigay-bigay kasi walang mag-nullify, then they need to hire a Noahide who is knowledgeable on nullifying an idol. Then with his permission, with a Jewish permission, a Noahide can able to nullify an idol. And after nullifying the idol or the doll, anything that is full human body, then that's the time na pwede na paglaruan ng Gentile. Joshua Cortez, how about yung mga manikin sa department store? Hindi na ba ito allowed sa RTW business? Pwede. Pwede naman natin gawing manikin kahit na walang ulo. Huwag lang lagyan ng ulo. Or putulin natin yung kamay. To degrade. Kasi ang bawal yung buo talaga. May ulo, may kamay, may paa, may katawan. So hindi naman kumo manikin para lagyan natin ng damit. Hindi naman kakulangan na wala siyang ulo. Pwede naman kahit manikin siya wala siyang ulo. Pwede naman yan. Or kalahati lang yung kamay. So still you can own a mannequin without head or without arm. Pwede po yun. Then, tsaka mo lagyan ng damit. Hopefully nakakuha po yan ni Brother Joshua Cortez from Zamboanga City. Juanita Dublas Montenegro, thank you yung sa lahat-lahat. Okay. So, Aguilar Jean, yan ang ginawa ko sa mannequin ko. Sinira ko ang kamay at legs. Kinaskasan ko. Okay na ba yun? At yung okay ka ayo, sister. Okay na okay talaga yan siya. You need to devaluate.
Jewish people cannot able to devaluate because their mitzvah is actually says you have to destroy and throw it to the sea. Yan yung utos sa kanila. While a Gentile is not. In order for you to benefit an idol, then you have to nullify it. The problem, how can you nullify an idol if there is no permission of the owner? So, para magkaroon ka ng permission, you have to own it. Buy it. Pag sa'yo na yan, then you are now the owner. Then you have now the full authority, or you have now the full authority to nullify an idol. If you don't know how to nullify an idol, just call me and I will be the one to nullify your idol. Jason Benoak from Mandawi, Cebu. Basya rebuilt with his own father, and according to Kazan, this is not dishonoring. Yes, because you cannot, hindi pwedeng mo yung masamang gawain ng magulang. That is the only thing na pwede mong hindi sundin yung magulang kapag kayong itinuro niya is hindi na ayon dun sa Torah. Pwede mo siyang niyan. Hopefully nakuha niyo po. Salamat, Jason Benoak. Gagaling ng mga natin nun. Daming Okay. So, tama ba kayo? So, charity includes money, hungry and ill, clothing to the naked, raising and marrying of orphans. Kasi yung orphans mo, tao din yan sila. Gusto din yan silang mag-asawa. The problem is, lalo na dun sa Jewish na paraan, kailangan sometimes ng konting dore, konting ano bang tawag dyan sa kanila. Dito din sa Pilipino, minsan may mga kaugalian pa na kailangan magbigay ng lainakangan. So kaya, nawala ng opportunity na mag-asawa ang mga orphans kasi wala silang kakayahan na magbigay. So kapag ka nakakita ka ng ganyang klaseng problema, it is a great reward, no? Kapag ka tumulong ka doon sa mga taong walang-wala, orphans, tapos gustong mag-asawa, hindi makapag-asawa kasi kapag nakapag-asawa siya, pwede siyang magkaroon ng another mitzvah to build a family. If he is a Jewish, meron siyang mitzvah to build a family. Sa Noahide naman, magkakaroon ka ng chance na tumulong sa kanya kahit papano para magkaroon siya ng partner na maging kaantabay niya dun sa buhay niya. And it is very great help to those in need. Okay? Marrying of orphans, supporting widows. Sino po itong mga widows? Okay. Kasi maraming babae na walang asawa, pero different status. Merong tinatawag na separated. Ang separated po, hindi po yan widows. Ang widows is yung namatay talaga yung husband. Yung separated, that is actually considered as single. As long as the both of you, ng bawat isa sa inyo, pumayag na maghiwalay kayo, then in the eyes of Hashem, that is already a single person. But in the eyes of the government, you are still married even though you are separated. Pero hindi naman tayo nag-uusap dito ng batas sa lupa kasi magkaiba talaga ang batas ng lupa at ang batas ni Hashem as we have studied. Di po ba? In the eyes of Hashem, as long as you agreed, both of you agreed na maghiwalay kayo, wala na kayo yung sinasabing consummation of marriage, hindi na kayo gumagawa ng gawain ng isang mag-asawa kapag kagabi.
hindi na kayo nagsusuportaan, ibig sabihin wala na kayong pakialaman at nagkaintindihan kayo dyan, then in the eyes of Hashem, you are considered as single. And you can marry again. Pero hindi ka pwedeng ikasal dito sa lupa. Pero pwede kang ikasal under canopy. Kaya nakuha niyo po? Kaya magkaiba. Yung mga Messianic, kapag ka hindi kasal, dinidisipilo nila kasi walang kasal. So kanino bang batas yung sinunod nila? Yung batas ni Hashem o batas ng lupa? Kasi wala silang alam sa batas ni Hashem. Hindi nila gamay ang tura ng 7 laws, hindi nila gamay ang tura ng mga Jewish kasi sa pamamagitan yan makita natin ang tamang interpretasyon doon sa mga galaw natin. Hopefully nakuhaan po ninyo ha, na nakuha po ninyo yung gusto kong ipaintindi talaga sa inyo, na kapag ka separated ka, it doesn't mean na sa batas ng lupa widow ka na. You are still married. Para maging valid yung pag-aasawa mo sa batas ng lupa, kailangan mo munang i-divorce or magkaroon ng annulment. Yung sinasabi nilang 7 years, 10 years na hiwalay, pwede na mag-asawa, mali din po yun. Sa batas ng lupa, pinag-uusapan natin. Yung paghihiwalay na walang annulment, ang pwedeng maging ground para mag-apply ng annulment is abandonment. Yung inabandona ka ng 7 taon, hindi ka tinulungan, hindi siya nagbigay ng suporta, ikaw lang isa ang bumuhay dun sa mga anak mo, that is abandoning. Pero hindi yan siya lisensya sa batas ng lupa na hindi invalid, na invalid na yung kasal ninyo. Still, valid ang kasal ninyo dito sa batas ng lupa, and you need to apply as a legal separation kasi ano yan requirement yan siya before you go to annulment. Kailangan muna ayusin muna kayo, kailangan mo munang mag-apply ng legal separation. So you are legally separated, then after that apply for annulment. After applying annulment, then what's your reason why you apply annulment? So doon lalabas, because he is abandoning me. That is ground for annulment of marriage. Dito sa Pilipinas. Pero in the eyes of Hashem, kapag ka naghiwalay kayo, nagkasundo, okay, wala na tayo. Yung lalaki mag-aasawa na yan, allowed din siya mag-asawa in the eyes of Hashem. Yung babae naman, allowed din siya mag-asawa in the eyes of Hashem. Pero kapag kayong isa sa kanila is hindi pumayag na maghiwalay sila, then hindi sila hiwalay in the eyes of Hashem. Kailangan silang dalawa talaga nagkasundo na hiwalay. So, ibig sabihin, hiwalay, wala nang consummation of marriage, hindi na nakatira sa isang bahay, at hindi na nagsusuportahan. So, kapag nagsuportahan naman, tapos ang suporta mo is para lang sa anak, then that is granted. Still, hiwalay kayo. Kasi hindi naman para sa kanya yung obligasyon mo yun na paralin yung anak mo So, granted yan siya. Basta importante na hindi ka na sumuporta doon sa asawa mo. Hindi ka na nagbigay ng pagkain doon sa asawa mo. Hindi na kayo nakatira sa iisang bahay. Kahit na may suporta ka doon sa anak mo. Kasi anak mo yan, hindi mo yan pwedeng pabayaan. Okay? So, supporting widows, ito yung mga namatay ang asawa. Sa batas ng mga Hudyo, kapag ka walang anak, obligado ang kapatid na mag-asawa doon sa widow na kapatid niya para magkaroon sila ng anak. At ang anak na yon is hindi nilang dalawang anak, kundi anak nung namatay at ng babae. Yun po ang batas. Jason Binoak, if either couple decided to separate from each other and decided later on to remarry, then it is permitted, provided their status is single, widow, or divorce. Kaya ngayon ang nangyari kay Chipura, kay Jochebed at kay Amram, kasi naghiwalay sila because of the decree of Parao. Hiniwalayan ni Amram si
si Jochebed. Ang resulta ni Jochebed, nag-asawa naman siya kasi hindi naman siya pwedeng malungkot palagi. So nag-asawa siya. So nung nag-asawa na siya ngayon, naisipan naman ni Amram with the advice of Miriam na anak niya na mas malaki kasalanan mo, Father, kasi ikaw pumapatay ng hindi pa buhay. While si Parao pumapatay ng buhay na, mas malaki yung kasalanan mo. Kaya binalikan niya. Pero kailangan ni Jochebed hiwalayan yung present husband niya. So naghiwalay sila, bumalik siya doon. Pwede sila mag-asawa ulit. Kasi naghiwalay na si Jochebed at yung naging bago niyang asawa. Kaya salamat, Jason Benoap. Kaya pagkaganda po ng ano natin ngayon, no? Okay, continue lang tayo po. So, philanthropy. Ano po itong philanthropy? Ito po yung mga tao na kaya niyang ibigay ang lahat para dun sa mga taong gusto niyang tulungan. Kaya bago tayo pumunta dyan, gusto kong iklaro na kapag ka ang dalawang tao naghiwalay na, kailangan po niya na wala na silang suportaan, wala ng consummation of marriage, yung ginagawa ng mag-asawa tuwing gabi, at wala na sila doon sa Pero yung suportahan doon kasi, may problema kasi kunti yan, kasi may obligasyon ka doon sa anak mo. So, ibig mo sabihin, Brother Emmanuel, kapag ka nagsuporta pa, asawa pa din niya yon? Hindi po. Kasi hindi naman ang suporta napunta doon sa asawa. Doon sa anak napunta yung suporta. Kasi obligasyon mo bilang magulang na ayusin ang kinabukasan ng yung anak sa kanya despite doon na naghiwalay na kayo. So, kung sumusuporta ka ba doon sa anak, then still, hiwalay kayo ng magulang niya, ng nanay niya. Kasi yung suporta, hindi naman napunta doon sa nanay, kundi napunta lang doon sa anak. Kapuli naintindihan niya na kahit may suporta doon sa anak ang husband, hindi na sila naggagalawan, wala na sila sa isang bahay. So wala na talaga sila. Kaya lang, sinuportahan mo yung anak para makapag-aral, maging maayos yung buhay. O para sa anak yun, hindi para sa babae. So, they are still considered as single. Both of them are considered. And they are allowed to marry again in the eyes of Hashem. Yung mga Mesianic, wala kasing naintindihan yan eh. Pag hindi kasal, wala na, hiwalay na kasi sa batas ng Diyos. Ano batas ng Diyos? Batas ng lupa, batas ng Diyos yan? Layo kaya. Oh. So, ganun lang kadali sa batas ni Hashem. No, na kapag wala na. O kung gusto mong balikan, then kailangan walang sabit yung hiniwalayan mo. Kailangan kung may asawa siya bago, din hiwalayan niya yan para maging single din ulit siya. Tsaka sila pwedeng magbalikan. Kagaya ng nangyari kay Jochebed at doon sa naging bago niyang asawa na nagresulta po ng Mose. Okay? Aguilar Jean, kung magpakasal, di nohan ngayon akiyong, pwede bang gayahin ang may get ang babae? Kung magpakasal sa noahid ngayon, yung pwede bang gayahin ang may get? Actually, karapatan po ng isang tao na magbigay at tumanggap po ng get. Na yung sinasabi ni Aguilar Jean is actually yung linakangan. Halimbawa, may kapatid na nakakatanda na kailangan mong bigyan ng pera or bayaran mo as a token na inasawa yung nakakabatang kapatid. Karapatan niya ng bawat isa na magbigay at tumanggap. Kaya lang sa hirap ng buhay ngayon, parang nawala yan siya. Kasi nga, bibigay ka man, nahirapan nga sa panggastos doon sa kasal. Magbibigay ka pa talaga. So, hindi na yan siya ginawang tradisyon, kalimitan, lalo na kapag ka nasa medyo mahirap ang buhay. Pero yung mga traditionalist talaga ginagawa yan. At that is allowed in the Torah. Kung wala ding get, then actually, sa Torah, sa Jewish, that is an insult sa babae na yung lalaki is hindi magbigay ng get. Pero sa Noahide, wala yan. Hindi kasi yan tradisyon ng ano. Pero andyan yan sa mga tradisyon ng mga matatanda. So,
Walang problema po, magbigay ka man o hindi. Yung tatanggap, karapatan din niyang tumanggap. Okay? Maraming salamat sa tanong, Aguilar Jean. So, ito pong philanthropy. Ito po yung mga tao may kakayahan na magbigay. Ito po ang isa sa mga klaseng tao na desente sa harap ni Hashem. Desente po yan sila sa harap ni Hashem. Kasi kaya nilang ibigay halos ang kabuuan kung ano meron siya doon. Kaya lang bawal yan sa Torah. Ang ibig lang sabihin yan na willing siya. Maubos man yung kayamanan niya, willing siya. Pero dahil hindi pwede kasi hindi naman iisa lang ang nangangailangan, andyan pa yung mga relatives mo, andyan pa, kaya nga may limit siya. If you really want to help people, you can give maximum of 20% of your wealth. Kasi yung 80% is nakalaan yun para dun sa ibang, halimbawa sa mga relatives, sa asawa, sa anak, sa magulang, dun talaga yan siya. And only 20% is allowed to give other person. Minimum of 10% or ideally 10%, not actually minimum kasi pwede magbigay kahit magkano. Then minimum of 10%, not minimum, ideally 10% and maximum 20%. Okay? So ito po yung silang philanthropy. Anong sabi? It is a sign of a descent from the righteous Abraham. Yung mga philanthropy po is actually katulad po yan ni Abraham. Kaya lang, ang problema is iba yung God nila. May mga philanthropists din naman sa mga kasamahan natin. Alam natin yan, di ba? Na handang magbigay para lang makatulong doon. Yung mga walang lupa, binibilhan ng lupa. Yung walang bahay, pinapagawa ng bahay. So, napakalaking niyan doon. Napakalaking kwartong ginagawa niyan doon sa Ulam Haba. Alam ba ninyo, gumagawa siya ng bahay, hindi siya gumagawa ng vessel. Diba, ang kailangan natin to make a vessel for our spiritual wealth na may malagyan. But those person who give so much for the brethren is not just building a spiritual vessel, but building a house in Ulam Haba. Kaya napakaswerte talaga itong mayayaman, yung mga meron. Napakaswerte nitong mga meron. Kasi napakadali sa kanilang gumawa ng mabuti. Joshua Cortez from Zamboanga City, ano ang sabi ng Torah? If isa sa mga mag-asawa, either yung lalaki o babae ay ayaw tanggapin yung claim ng isa na makipaghiwalay, that means married pa rin sila sa eyes ni Hashem kung ayaw na ng isa. Yes, ayaw ng isa, tapos yung isa hindi papayag, they are still married in the eyes of Hashem. Kasi nagkausap kayo, nag-asawa kayo, kayong dalawa ang desisyon. So kung maghihiwalay kayo, dapat dalawa din kayong magdesisyon. So kapag kayong isa, pinili talaga niyang umalis, then he is still bind to his wife. To his wife, na nag-wait pa din sa kanya kasi hindi umalis ng bahay. Or kung umalis man, pero andun pa din yung hope na sana magkabalikan sila. So in the eyes of Hashem, that is still married. Salamat, Joshua Cortez. Galing no, mga gaganda ng mga tanong. Michael de la Serna from Tampilisan, Zamboanga del Norte. Ang taong philanthropy yung kahit idolatry, sila, pwede ba makarectify sa kanilang sin? No. Hindi sila makakarectify. But, he can receive reward from Hashem in this Ulam Hazeh. Ano ibig sabihin yan, Brother Yong? Ang philanthropy na idolaters is hindi niya marirectify ang sin because rectifying sin is doing the commandment. How to rectify the sin? Do the commandment. Kung hindi mo i-do yung commandment, then hindi ka marirectify sa sin. Pero kapag gumawa ka ng kabutihan sa tao, you will be rewarded accordingly. And those reward is hindi niya i-stack doon para sa Ulam Haba. Hindi niya yan gagawin doon sa spiritual. Hindi yan makata-create ng spiritual vessel para sa spiritual wealth.
But it will create an opportunity na mabigyan siya ng awa ni Hashem. Mabigyan siya ng blessing ni Hashem. Kaya tatanggapin nila yung reward nila in this ulam hase. Kaya lalong yumayaman ang mga taong tumutulong doon sa ibang tao despite na sila ay mga idolatry. Salamat sa tanong, Michael de la Serna Aguilar. Jean, the only value of ourselves is the tzedakah. We already wired by giving to others and good deeds. Diba, Kiyong? Yes. Absolutely. Yes. Jigs Benoat, meron po bang spiritual philanthropist? Kiyong? Yes. Those person who divulge yung inoffer niya na lahat ng buhay niya para dun sa pagtuturo ng Torah. That is a spiritual philanthropist. Yung hindi niya na iniisip yung, paano ba ako yumaman, paano ba ako, kundi ang ginawa niya, mag-aral na lang, magturo, mag-aral, magturo. He is a spiritual philanthropist. Kasi yung ginagawa niya is para doon sa iba. Hindi na para doon sa sarili niya. Meron po, okay. If sino, then kayo po makapagsasabi niya. Kung sino yung nakita ninyo na medyo ano talaga, then sila po yun. Okay? Hopefully po na intindihan nyo po, no? Medyo nagkakalalim nun. Medyo lumalalim po yung pag-aaral natin kasi gaganda ng mga tanong nyo eh. Oh, yan ang gusto ko. Yung pag-aralan talaga, hindi lang basahin. Kasi kapag binasa lang natin yan, kanina pa tayo tapos. 30 minutes, wala na. Oh, pero dahil nag-aaral tayo, kinuha talaga natin yung lahat ng mga sides. Ayun, hindi pa tayo nangangalahati hanggang ngayon. Siguro hanggang bukas hindi pa ito tapos. Dahil po nag-aaral tayo. Hindi natin, kung sa Bisaya pa, wala nato jama-jamai ang ato ang pagtuon. Pali na ako, ano? Hindi natin, paano ba natin sasabihin yan? Hindi natin basta-basta lang inaral, kundi pinag-aralan talaga. Joshua Cortez, bro, parang may nabanggit ka kanina about Dori. Sa Muslim, may ganun silang culture. May ganun din sa Jewish, yes. Meron po. Dori ang tamang word po niyan. Hindi ko lang talaga makuha yung exact word niya according to kung ano yung katawagan po sa kanya. Pero ngayon, yan po ang tamang niyan. Salamat, Joshua Cortez. Okay? No one will ever become poor because of his almsgiving. In fact, philanthropy enriches. Wala pong naging mahirap dahil tumulong ko doon sa ibang tao. As long as yung pagtulong mo is according to what is written and what is traditionally according to Torah. Pero kapag yung pagtulong mo pinataka, yun, sigurado, mamumulubi ka talaga. Pero kung according sa Torah yung pagbibigay mo, then, kaya nga kailangan natin yung rulings. At isa na po ito sa mga rulings. No one will ever become poor because of his almsgiving. Philanthropists, in fact, philanthropists enriches. Yung mga taong mahilig magbigay is lalong yumayaman. Lalo silang yumayaman. Yung mga stingy, yung mga medyo kuripot, na halos hindi tumutulong dun sa ibang tao, gusto niya siya lang tanggap, tapos hindi marunong magbigay dun sa ibang tao, he will become poor because some other way or in other life, mai-experience niya the way kung paano pagdamutan ng tao. Mai-experience niya, in the next life, siya yung manghihingi. At siya naman yung pagdadamutan para ma-feel niya kung ano ang feeling ng isang taong pinagdadamutan. Okay?
No one will ever become poor because of his almsgiving, philanthropy, and riches. God will be merciful with whomever is merciful with the poor. Diba, we give to the poor because we have mercy to the poor. We feel the same feeling that they experience, na nararamdaman natin kung ano yung pakiramdam ng manghingi. Dapat yun ang isipin natin. Hindi natin iisipin sa sarili natin na kung ikaw yung nagbigay, siya ikawawa. The more na ikaw yung magbigay, dapat minamaliit mo yung sarili mo. Bakit kunti lang ang binigay ko? The more na magbigay ka, the more na isipin mo, pasensya ka na, kunti lang talaga to. Kasi minamaliit mo yung paggawa mo kasi hindi nga pwedeng mag-boast. Hindi ka pwedeng, nagbigay ako, okay, nagbigay ako ng tulong, di ka ganito, ganyan. So yung reward mo habang ginagawa mo yan, lumiliit yung reward. Although may reward pero lumiliit siya dahil you are boasting doon sa pagbibigay mo. Pinagmamalaki mo pa talaga, kinikwento mo pa talaga doon sa ibang tao. So habang nagbibigay ka, ang tama palang pagbibigay is kailangan maliitin mo yung sarili mo. Bakit ito lang ang kaya kong ibigay? Joshua Cortez, may kautusan ba sa Torah sa mga Jewish about dowry? Meron po. Kasama po yan doon sa 613. Ngayon ko lang nalaman, iyon. Educate me more. Brother, kasi parang masama kasi tingin ko sa Muslim about dowry. Not knowing na mitzvot pala ito sa Jewish. Yes, that is mitzvot. And for the Gentile, that is tradition. Okay? Donald Abanilla, kung may dowry ang Jewish, how about sa atin bilang Noahide? Sa ating bilang Noahide, it is actually a common sense. Kasi malulungkot yung nakakatandang kapatid Malulungkot yung magulang na nawalan sila ng anak na pwede sana nilang mahingan. Kaya lang nag-asawa. So kung may mahingi man sila doon sa anak, medyo malilimit na kasi may pamilya na. So in order to appease the parent, the brothers, the sister, then it is not bad to give something to parent. That is not a command, but it is a proper way to do para ma-appease natin yung magulang kasi para natin silang inagawan ng tinapay. It is just a token. Na at least man lang hindi naman sa atin yan kasi nakita na natin yan tradition, yung mga Muslim merong ganyan. So hindi na yan siya masama sa paningin ng ibang tao na kapag tumanggap sila because it is already a Filipino tradition. Salamat Joshua Cortez and Donald Abanilla. Gagaling no nga tanong, no? Yan mga tanong. Yan ang mga tanong. Okay, more question. I challenge everyone kasi the more we receive question, the more we learn. Hindi ko naman kayang tandaan lahat yan. Hindi ko kayang tandaan lahat yan na pero lumalabas yan siya kapag kami mga tanong. Eduardo Danyo, Aki Jigs, Aki Yong is one of an example of what we call spiritual philanthropist. Hindi po ako nagsabi niyan, kayo po. Although kahit na ganito, nagtuturo po tayo, pero may mga desire din po ako sa buhay o sa sarili ko. Kung sa mga anak ko, wala na akong inisip, pero sa ibang bagay, gaya ng pagtulong sa ibang mga kapatiran na wala talaga, actually, that is also spiritual, pero gusto ko lang makita na ang kabuuan ng community is actually maging maayos. Na sana wala ng taong maghirap. Kasi nafe-feel ko talaga yung pain. Feel ko talaga yung pain ng mga kapatiran, lalong-lalo na kapag walang-wala talaga. Kasi ako din minsan naging walang-wala din ako. Alam ko ang nararamdaman ng isang tao na nag-aaral na walang kain-kain. Naranasan ko yan. Kaya alam ko yung kahirapan ng mga So,
kung iniisip ninyo na spiritual philanthropist po ako, maybe it is your call, no, to call me like that. Pero para po sa akin, maybe I'm not. No, I'm just doing my duty. I'm just doing my duty. Gawa lang po ako. Ayoko mag-ambisyon ng philanthropist. Ayoko nga matawag na elder. O hindi kaya lalim. O hindi kaya masaya, hindi kaya maayos. Tawagin ka matanda. Okay na ganito, Brother Yong, Aki Yong. Okay na ako diyan. Yong, okay na ako diyan. Tawagin pang philanthropist samantalang wala naman tayong pera. Sa pagtuturo, pwede po. Pwede po. So, kung ano po yung tawag ninyo, kayo po may sabi niyan. Okay? Another question. Sa mga katigulangan namo, ang tawag nila Bugayes. Dori is Bugay in Bisaya. Okay? So, God will be merciful with whomever is merciful with the poor. Kung sino man yung mga maawain doon sa mga mahihirap, kung sino man yung talagang tumutulong doon sa community, God will be merciful to them. Philanthropy differs the harsh decree. Yung philanthropy, naiiwas po yan sila sa mga harsh na decree. Gaya ng tanong kanina, bakit may philanthropy, Brother Yong, na nadisgrasya? Naputulan ng paa. Despite doon sa pagiging philanthropy nila. Ang sagot po dyan, bakit? Kasi dapat ang decree niya is mamatay. Kaya lang, because of his tzedakah, because of his good deeds, naputulan lang siya ng paa. Hindi siya namatay. Hopefully, naintindihan, Jigs, Benoit. No, actually, kailan ba natanong yan? Kagabi man ata yan natanong. Actually, hindi ko alam ang sagot niyan. Lumabas na lang sa bibig ko. Lumabas na lang po yan sa bibig ko na ganun yung sagot. Karamihan po sa mga sagot ko, hindi ko na iniisip. Lumalabas lang yan sa bibig. Hindi ko na iniisip yan. Basta magtanong lang kayo. Yung bibig ko, lumalabas ang sagot dyan. Okay. So, yung God will be merciful with whomever is merciful with the poor. Philanthropy differs the harsh decrees. During times of famine, charity delivers from death. Diba? Nagpupondo tayo ng mga bagay na gamot sa panahon kung kailan tayo magkakasakit. Nagpupondo tayo ng mga magliligtas sa atin kapag nasa calamity po tayo. At makakapondo lang tayo sa pamamagitan ng paggawa ng good deeds at sa paggawa ng tzedakah. The same question, bakit Brother Yong affected pa rin? Di ba? May bagyo, ayun, nasira pa din ang bahay. Pasalamat ka, brother, sister. Pasalamat ka na bahay lang ang nasira kasi nakadikri ka talagang mamatay. But because of your charity and because of your good deeds, hindi ka namatay. Okay? Hindi ka namatay. Nawalan ka lang ng ari-arian. Kasi dapat namatay ka, nawalan ka pa ng ari-arian. Pero dahil doon sa good deeds mo, nawalan ka ng ari-arian, pero hindi ka namatay. So, better do more good deeds kasi sa susunod, hindi ka na maano. Kulang pa siguro yung good deeds mo, kaya naligtas ka lang, pero yung wealth mo, yung bahay mo, inaanod pa din. Kulang kasi pambayad sa kabuuan. Kasi hindi masyadong matulungin. Hindi masyadong matulungin dun sa ibang tao. Kaya hindi talaga nakakaipon. Kung mayroon mang tulong na ibigay, ilan lang. So kapag kami mga disgrasya ganyan, tamaan pa din siya. Kaya lang hindi siya namatay. Kasi kung wala talaga siyang pundo, kahit konti, patay siya. Okay, hopefully naintindihan ninyo yan. Medyo mahirap yan na tanong. Kulang talaga ang oras, no? Kulang ating oras. Anyway, we have still tomorrow. Actually, meron po akong live lesson. Meron po akong lesson via Zoom tomorrow together with the brethren from Cavite. Meron po kaming Zoom. But don't worry mga
ka-online, pwede po nating i-live po yan kung papayag po ang mga taga Cavite. Okay? So hopefully naayos na ni Sister Sister Canlas yung schedule bukas. Nasabihan niya na yung mga taga Cavite na pwede po tayong magkaroon bukas ng umaga, alas 9 po. Ng Zoom lesson, pero ipapaalam ko po sa inyo na gagawin po natin itong live. Kaya lang, ang kausap ko nito is ang mga taga Cavite lang at yung mga kasama ng Cavite na nasa iba't ibang bansa. Okay? Okay. So, hopefully, di talaga matapos-tapos, no? Okay, dito tayo sa merciful whomever is merciful to him. Okay, bigyan po natin ng palatandaan para hindi tayo masyadong mawala bukas, no? So, depende to sa topic na gusto ng mga taga Cavite, no? Pwede ko din i-continue to. Depende sa gusto nila. Sila po yung tatanungin ko kung anong gusto nyong topic. Then, kapag ako lang bahala, then continue po tayo para So, alas 9 po, bukas ng umaga, meron po tayong live. So, hanggang sa susunod po, pwede ba makasulod sa Zoom XO? Okay, pwede po kayong makinig pwede po kayong makinig dun sa live sa FB, pero yung Zoom po is intended only for Cavite Brethren and other brethren na kasama nila dun sa iba't ibang bansa. Pero naka-online po tayo. Kung ang tanong ninyo, pwede ba kayong magtanong? Depende po. Kung walang tanong ng mga taga Cavite, kukunin ko po yung tanong ninyo. Pero kung meron po silang mga tanong, uunahin ko talaga. Kasi para sa kanila yan na maliban na lang kung gagawa din tayo ng sarili nating Zoom. Okay? So hanggang sa susunod, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God, in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Mi'el Adonai Otabake Shir Bevet Adonai
Yamekaya Akachati Mi etadonai Ota Abake Shirti Bevetadonai Kol Yamekaya Lakazot Beno 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 Amadonai Lakazot Beno Beno Ol bebaker behekalo Lakazot Beno 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 Amadonai Lakazot Beno Beno Ol bebaker behekalo Ol bebaker behekalo. Good evening po and good night. Ganang gabi po sa ating lahat.